Jeremias, ika-31 kabanata. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Ang sabi pa ni Yahweh, ang mga taong nakaligtas sa digmaan ay nakatagpo naman ng awa sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mong muli ang iyong mga tamburin at makikisayaw sa mga nagkakasayahan. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga magsasaka at masisiyahan sa ibubungan niyon. Sapagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim. Hali kayo, umakyat tayo sa Zion, kay Yahweh na ating Diyos. Ang sabi ni Yahweh, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan. Kasama ang mga bulag at mga pilay. Ang mga inang may anak na pasususuhin, pati ang malapit ng mga anak. Sila'y babalik na talagang napakarami. Uuwi silang nagiiyakan habang daan. Nananalangin samantalang inaakay ko pabalik. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa patag na landas upang hindi sila madapa. Sapagkat ang Israel ay aking anak, at si Ephraim ang aking panganay. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ni Yahweh, at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Sapagkat tinubos ni Yahweh si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na higit na malakas sa kanya. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Zion. Puspos ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ni Yahweh. Saganang trigo, bagong alak at langis, at maraming bakahan at kawan ng tupa. Matutulad sila sa isang halaman ng dinidilig, hindi na sila muling magkukulang. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Aaliwin ko sila at papalitan ng kagalakan ng kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ng pinakamainam na pagkain ang mga pari, at masisiyahan ang buong bayan sa kasaganaang aking ibibigay. Ito ang sabi ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh, narinig sa Rama ang isang tinig, panaghoy at mapait na pagtangis. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Sinasabi ni Yahweh, itigil na ninyo ang inyong pag-iyak. Huwag na kayong lumuha sapagkat gagantimpalaan ang inyong mga ginawa. Babalik sila mula sa lupain ng kaaway. May pag-asa sa hinaharap, sabi ni Yahweh. Magbabalik sa sariling bayan ang inyong mga anak. Narinig kong nananaghoy ang mga taga-Ephraim. Pinarusahan ninyo kami na parang mga guyang hindi pa natuturuan. Ibalik ninyo kami nang kami gumaling, sapagkat kayo si Yahweh na aming Diyos. Tumalikod kami sa inyo ngunit ngayon nagsisisi na. Natuto kami matapos ninyong parusahan. Napahiya kami't nalungkot dahil nagkasala kami sa panahon ng aming kabataan. Si Ephraim ang aking anak na minamahal, ang anak na aking kinalulugdan. Kung gaano kadalas ko siyang pinaparusahan, gayon ko siya naaalala. Kaya hinahanap ko siya at ako'y nahahabag sa kanya. Ito ang sabi ni Yahweh. Maglagay ka ng mga batong pananda sa iyong landas. Hanapin mo ang daang iyong nilakaran. Magbalik ka, Israel, sa mga lungsod na dati mong tinirhan. Anak ko, hanggang kailan ka pa mag-aalinlangan? Ako si Yahweh ay nagtatag ng isang bagong kaayusan. Ang babae ang siyang magtatanggol sa lalaki. Ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Muling sasabihin ang mga salitang ito sa lupain ng Juda at sa kanyang mga lungsod. Kapag ibinalik ko na sila sa kanilang tahanan, pagpapalain ni Yahweh ang bundok na banal ng Jerusalem na kanyang tinatahanan. Ang mga nagsasaka at mga pastol ay muling magkakasamang maninirahan sa Juda. Bibigyan ko ng inumin ng nauuhaw,
at bubusugin ko ang nanlulupaypay dahil sa matinding gutom. At masasabi ng sinumang tao, ako'y natulog at nagising na maginhawa. Sabi ni Yahweh, darating ang panahon na pararamihin ko ang mga tao at mga hayop sa Israel at sa Juda. Kung paano ako naging maingat nang sila'y aking ibaksak, bunutin, sirain, saktan at lipulin, buong ingat ko rin silang itatanim at itatatag. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Pagdating ng panahong iyon, hindi na nila sasabihing, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Sa halip, kung sino ang kumain ng maasim na ubas ang siyang mangingilo. Mamamatay ang isang tao dahil sa kanyang kasalanan. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Juda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa at sabihing, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Si Yahweh ang naglagay ng araw upang lumiwanag sa maghapon at ng buwan at mga bituin upang tumanglaw sa magdamag. Siya ang nagpapagalaw sa dagat, kaya umuugong ang mga alon. Ang pangalan niya Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Habang ang kaayusang ito'y nananatili, hindi mawawala kailanman ang bansang Israel. Ito ang sabi ni Yahweh. Kung masusukat ang kalangitan o maaarok ang kalaliman ng lupa, maaari kong itakwil ang buong Israel dahil sa lahat ng kanilang ginawa. Ito'y nagmula sa bibig ni Yahweh. Darating ang panahon na muling itatatag ang lungsod ng Jerusalem para sa karangalan ni Yahweh, mula sa tore ng Hananel hanggang sa panulakang pinto. Ang hangganan nito'y lalampas sa burol ng Gareb, sa Kaliliko sa Gowa. Ang buong libis na pinagtatapunan ng mga bangkay at abo, gayon din ang lahat ng bukirin sa itaas ng batis ng Kedron hanggang sa pintuang labasan ng mga kabayo sa gawing silangan ay itatalaga sa akin. Hindi na mawawasak o masasakop ni numan ang lungsod na ito. 32 Kabanata. Nagpahayag si Yahweh kay Jeremias noong 10 taon ng paghahari sa Juda ni Sedekias at 18 taon naman ni Nebuchadnezzar ng Babylonia. Nang panahong iyon, na sinasalakay ng hukbo ng hari ng Babylonia ang Jerusalem, si Propeta Jeremias na may mahigpit na binabantayan sa bilangguan ng palasyo. Ipinabalanggo siya ni Haring Sedekias dahil sa kanyang patuloy na pagpapahayag at pagsasabing, ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Ipapasakop ko ang lungsod na ito sa hari ng Babylonia. Si Haring Sedekias ay hindi makakaligtas sa mga taga-Babylonia at ihaharap siya sa hari nito. Makakausap niya ito at makikita ng harap-harapan. Dadalhin siyang bihag sa Babylonia at mananatili roon hanggang sa muli ko siyang maalala. Kahit anong pakikipaglaban ang gawin ninyo, hindi kayo magtatagumpay laban sa kanila. Sinabi pa ni Jeremias, ito ang pahayag sa akin ni Yahweh. Si Hanamel na anak ng iyong amaing si Salyum ay lalapit sa iyo upang ipagbili ang kanyang bukirin sa Anatot, sapagkat ikaw ang malapit niyang kamag-anak at may karapatang bumili niyon. Gaya nga ng sinabi ni Yahweh, si Hanamel ay pumunta sa akin at sinabi, bilhin mo na ang bukid ko sa Anatot, sa lupain ng Benjamin. Ikaw ang may karapatang bumili niyon bilang pinakamalapit kong kamag-anak. Naalala ko ang sinabi ni Yahweh. Kaya binili ko ang bukid ng pinsan kong si Hanamel sa halagang 17 pirasong pilak. Nilagdaan ko ang kasulatan ng pagkabili at tinatakan. Tumawag siya ng mga saksi at tinimbang sa harapan nila ang salaping kabayaran. Pagkatapos, kinuha ko ang kasulatan ng pagkabili ng tinatakan at isang kopyang nakabukas. At aking ibinigay kay Baruk na anak ni Nerias at apo ni Maasiyas. Ito'y nasaksihan ni Hanamel na mga saksing lumagda sa kasulatan ng pagkabili
at ng mga Hudyong nasa himpilan ng mga bantay. Sa harapan nilang lahat, tinagubilinan ni Jeremias si Baruch ng ganito. Ito ang utos ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Kunin mo ang mga kasulatang ito, ang tinatakan at ang nakabukas, at ilagay mo sa isang tapayan para hindi masira agad. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh. Darating ang panahon na muling bibilhin ng mga bahay, bukirin at ubasan sa lupaing ito. Nang maibigay na kay Baruch ang kasulatan ng pagkakabili, si Jeremias ay nanalangin. Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Nagpamalas ka ng kagandahang loob sa libo-libo, ngunit pinaparusahan mo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. O dakila at makapangyarihang Diyos na ang pangalay Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Dakila ang iyong mga panukala at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Nakikita mo ang ginagawa ng lahat ng tao at ginagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at gawa. Gumawa ka ng mga tanda at kababalaghan sa Ehipto, at hanggang ngayon patuloy kang gumagawa ng mga kababalaghan sa Israel at sa ibang mga bansa. Kaya kilala na ngayon ang iyong pangalan sa lahat ng dako. Inilabas mo sa Ehipto ang iyong bayang Israel, kasabay ng mga tanda at kababalaghan. Ikaw ang umakay sa kanila sa pamamagitan ng iyong lakas at taglay na kapangyarihan. Ibinigay mo sa kanila ang lupaing ito na mayaman at sagana sa lahat ng bagay, gaya ng ipinangako mo sa kanilang mga ninuno. Pinasok nila ito at sinakop, ngunit hindi nila sinunod ang iyong utos o namuhay man ayon sa iyong kautusan. Hindi nila tinupad ang alinman sa mga utos, kaya nga pinadala mo sa kanila ang lahat ng kapahamakang gaya nito. Sasalakay na ang mga taga-Babilonya. Marami ang masasawi sa labanan, sa gutom at sa salot. Ang lungsod ay mahuhulog sa kamay ng kaaway. Matutupad na ang lahat ng iyong sinabi. Ngunit ikaw ang nag-utos sa akin, Panginoong Yahweh, na bilhin ko sa harapan ng mga saksi ang bukirin, bagamat ang lungsod na ito ay naibigay na sa mga taga-Babilonya. At sinabi ni Yahweh kay Jeremias, Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Kaya nga, tandaan mo ang sinasabi ko. Ibibigay ko sa mga sundalo ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ang lungsod na ito. Ito'y papasukin na hukbo niya at susunugin, kasamang matutupok ang mga bahay ng mga taong kinapupuutan ko. Sapagkat ang mga bubungan nila'y ginamit na sunugan ng insenso para kay Baal. At dito rin ibinubuhos ang mga alak na handog sa ibang Diyos. Buhat pa sa pasimula, wala nang ginawa ang Israel at ang Juda kundi puro kasamaan. Kaya nagagalit ako sa kanilang ginagawa, ang sabi ni Yahweh. Mula nang itayo ang lungsod na ito, lagi na lamang nila akong ginagalit, kaya wawasakin ko na ito. Suklam na ako sa likong gawain ng mga taga-Israel at Juda, ng kanilang mga hari, mga pinuno, mga pari, mga propeta at lahat ng naninirahan dito. Ako'y tinalikuran nila, bagamat patuloy ko silang tinuruan, ayaw nilang makinig o tumanggap man ng payo. Iniligay pa nila ang kanilang mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan sa aking templo, at sa gayoy dinumihan ito. Gumawa pa sila ng mga altar para kay Baal sa libis ng Ben Hinnom, at doon sinusunog bilang handog kay Molek ang kanilang mga anak. Hindi ko ito iniutos o inisip man lamang na ipagawa sa kanila upang magkasala ang Juda. Kaya nga sinabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel kay Jeremias, Ipahayag mo na ang lungsod na ito'y ibibigay sa kamay ng hari ng Babylonia, sa pamamagitan ng digmaan, gutom at salot. Ngunit ngayon, titipunin ko sila mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila nang ako'y magalit. Ibabalik ko sila sa lupaing ito, at ligtas na maninirahan dito. At sila'y magiging aking bayan, at ako ang magiging kanilang Diyos. Magkakaisa sila ng puso at layunin, sa pagsunod sa akin para sa kanilang kabutihan at ng kanilang mga anak. Makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan. Pagpapalain ko sila habang panahon at tuturuang sumunod sa akin ng buong puso upang hindi na sila tumalikod pa sa akin. Ikagagalak ko ang gawan sila ng kabutihan. Ipinapangako kong patatatagin ko sila sa lupaing ito at gagawin ko ito ng buong puso't kaluluwa. Sabi ni Yahweh,
kung paanong pinadalhan ko ng kapahamakan ng bayang ito, gayon ko ipagkakaloob ang kasaganaang aking ipinangako. Muling magbebentahan ng mga bukirin sa lupaing ito na ngayon wala nang naninirahan kahit tao o hayop at nasa kamay ng mga taga-Babilonya. At sa pagbibilihang muli ng mga bukirin, lalagdaan at tatatakan ang mga kasulatan ng pagkabili sa harapan ng mga saksi. Ito'y magaganap sa Benjamin sa paligid ng Jerusalem, sa mga lungsod ng Juda, sa Kaburulan, sa Safela at sa mga lungsod sa timog ng Juda, sapagkat ibabalik ko ang kanilang kayamanan. 33 Kabanata. Muling nagpahayag si Yahweh kay Jeremias, samantalang ito'y nakabilanggo at mahigpit na binabantayan. Ganito ang sabi sa kanya: Ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ako, si Yahweh ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito sa iyo. Gigibain ko ang mga bahay sa lungsod ng Jerusalem at ang palasyo ng hari sa Juda, upang gamiting tanggulan laban sa sumasalakay ng mga hukbo ng Babilonya. Papasukin kayo ng mga kaaway, at marami ang mamamatay sa labanan, sapagkat pupuksain ko sila sa tindi ng aking puot. Itinakwil ko ang lungsod na ito dahil sa kanilang kasamaan. Ngunit pagagalingin ko silang muli. Hahanguin ko sa kahirapan ng Juda at Israel, at bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganaan. Ibabalik ko ang kanilang mga kayamanan at muli silang itatatag. Lilinisin ko sila sa lahat nilang kasalanan at patatawarin sa kanilang paghihimaksik laban sa akin. At dahil sa lungsod na ito'y matatanyag ang aking pangalan, pupurihin at dadakilain ng lahat ng bansa, kapag nabalitaan nila ang lahat ng pagpapalang ipinagkaloob ko sa kanila. Maaantig sila at mapupuno ng paghanga dahil sa mga pagpapalat kapayapaang ibinigay ko sa aking bayan. Ito pa ang sabi ni Yahweh. Sinasabi ninyo na ang lugar na ito'y parang disyerto. Walang nakatirang tao o hayop. Wala ngang naninirahan sa mga lungsod ng Juda at walang tao sa mga lansangan ng Jerusalem. Ngunit darating ang panahon na muling maririnig sa lugar na ito ang katuwaan at kasayahan. Ang tinig ng mga ikinakasal habang sila'y nasa bahay ni Yahweh upang maghandog ng pagpupuri at pasasalamat. Maririnig ang sigawang, purihin si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Dahil sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. At ibabalik ko ang kayamanan ng bayan. Ako si Yahweh ang may sabi nito. Ito ang sabi ni Yahweh. Sa buong lupaing ito na walang pakinabang at walang nakatirang tao o hayop, muling magbabalik ang mga pastol at payapang magsisikain ang kanilang mga kawan. Sa mga lungsod sa Kaburulan, sa Kapatagan, sa Timog, sa lupain ng Benjamin, sa palibot ng Jerusalem at ng Juda, muling magkakaroon ng maraming kawan na inaalagaan ng kanilang mga pastol. Sinabi ni Yahweh, tiyak na darating ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. At sa panahong iyon, pipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas sa mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem at sila'y tatawagin sa pangalang ito. Si Yahweh ang ating katwiran. Si David ay hindi mawawala ng kahalili sa trono ng bayang Israel. At mula sa lahi ni Levi, hindi ko kulangin ng pari na mag-aalay sa akin ng mga handog na susunugin, handog na pagkaing butil at iba pang mga handog sa lahat ng panahon. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, kung paanong hindi mababago ang batas na itinakda ko para sa araw at sa gabi. Gayon din naman, hindi masisira ang aking pangako sa lingkod kong si David at sa mga Levita. Hindi mawawala ng uupo sa trono mula sa kanyang lipi. Hindi rin mauubos ang mga pari sa lahi ni Levi. Gaya ng hindi mabilang na bituin sa kalangitan at buhangin sa dagat. Gayon ko pararamihin ang mga inapo ng aking lingkod na si David at ng mga Levitang naglilingkod sa akin. Ganito ang sinabi ni Yahweh kay Jeremias. Hindi mo ba napapansin na sinasabi ng mga tao, itinakwil ko raw ang 2 angkang hinirang ko?
Kaya hamakin nila ang aking bayan at hindi na ituturing na isang bansa. Ngunit sinasabi ko naman, kung paanong itinakda ko ang araw at gabi at ang tiyak na kaayusan sa langit at sa lupa, mananatili rin ang aking pangako sa lahi ni Jacob at sa lingkod kong si David. Magmumula sa angka ni David ang hihirangin kong maghahari sa lahi ni na Abraham, Isaac at Jacob. Ibabalik ko ang kanilang kayamanan at sila'y aking kahabagan. 34 na kabanata. Ito ang pahayag ni Yahweh kay Jeremias nang ang Jerusalem at mga karatig bayan ay sinasalakay ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia at ng kanyang hukbo. Katulong ang lahat ng kaharian at bansang sakop nito. Pumunta ka at sabihin mo kay Haring Zedekias ng Juda ang ganito. Ang lungsod na ito ibibigay ko sa hari ng Babylonia at kanyang susunugin. Hindi ka makakaligtas. Mahuhulog kang tiyak sa kamay niya. Makikita mo't makakausap ng harap-harapan ang hari ng Babylonia at dadalhin kang bihag sa bansang iyon. Ngunit pakinggan mo ang sabi sa iyo ni Yahweh, Haring Zedekias. Hindi ka mamamatay sa digmaan. Mapayapa kang papanaw at magsusunog sila ng insenso sa iyong libing. Gaya ng ginawa nila sa libing ng iyong mga ninunong hari. Ipagluluksa ka at tatangisan ng ganito. Patay na ang aming hari. Ako, si Yahweh ang nagsabi nito. Inulit namang lahat ni Jeremias ang pahayag nito sa harapan ni Haring Zedekias ng Juda. Nang panahong ang hukbo ng Babylonia ay sumasalakay na sa Jerusalem, sa Lakiis at Azekah ang nalalabing mga lungsod sa Juda. Ito na lamang ang natirang lungsod sa Juda na may mga kuta. Dumating kay Jeremias ang salita ni Yahweh matapos pagkasunduan ni Haring Zedekias at ng mga taga-Jerusalem na palayain ang mga alipin. Lahat ng may aliping Hebreo, maging babae o lalaki, ay magpapalaya sa mga ito upang hindi manatiling alipin ang kapwa nila Hudyo. Sumunod naman ang lahat ng pinuno at mga taong may mga alipin sa bahay. Pinalaya nila ang mga ito at hindi na muling aalipinin. Subalit pagkalipas ng ilang panahon, nagbago ang kanilang isip at pilit nilang inaliping muli ang mga aliping pinalaya nila. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, nagkasundo kami ng inyong mga ninuno ng araw na sila'y palabasin ko sa Ehipto, sa lupain ng kanilang pagkaalipin. Ganito ang aming kasunduan. Pagkalipas ng 6 na taon ng paglilingkod, palalayain nila sa 7 taon ng sinumang Hebreo na binili nilang alipin, ngunit hindi nila ako sinunod. Kayo na may nagsisi at ginawa ninyo ang matuwid na pasyang palalayain ng inyong mga aliping Hebreo. Pinagtibay ninyo ito sa aking harapan, sa templong itinayo ninyo para sa aking karangalan. Ngunit nagtaksil din kayo at nilapastangan ninyo ang aking pangalan, nang muli ninyong alipinin ang mga lalaki at babaeng inyong pinalaya. Kaya nga, sinasabi ni Yahweh, hindi ninyo ako sinunod matapos ninyong ipahayag na palalayain ang inyong mga kalahi. Kaya naman, bibigyan ko kayo ng kalayaan, ang kalayaang mamatay sa digmaan, sa salot at sa gutom. Lahat ng bansa ay masisindak sa aking gagawin sa inyo. Nilabag ninyo ang ating kasunduan at hindi ninyo tinupad ang tungtuning sinang-ayunan ninyong gawin. Gagawin ko sa inyo ang ginawa ninyo sa Guya na inyong pinatay, hinati at dinaanan sa pagitan. Ang mga pinuno ng Juda at Jerusalem, mga yunuko, mga pari, at lahat ng dumaan sa Guyang hinati ay ibibigay ko sa kaaway. Mamamatay sila at ang bangkay nila'y kakainin ng mga ibon at mababangis na hayop. Ibibigay ko si Haring Zedekias ng Juda at ang kanyang mga pinuno sa mga kaaway na tumutugis sa kanila at sa hukbo ng hari ng Babylonia na tumigil na sa pagsalakay. Ako ang mag-uutos sa kanila at muli nilang sasalakayin ang lungsod na ito. Masasakop nila ito at susunugin. Gagawin kong tulad sa disyerto ang mga lungsod ng Juda at wala nang maninirahan doon. 35 kabanata. Nang si Jehoiakim na anak ni Josias ang hari sa Juda, sinabi ni Yahweh kay Jeremias, puntahan mo at kausapin ang mga rekabita. Pagkatapos ay dalhin mo sila sa isa sa mga silid sa templo at bigyan ng alak. Sumunod naman si Jeremias. Pinuntahan niya si Jaasenias, anak ng isa ring nangangalang Jeremias, na anak naman ni Habasinias, pati ang mga kapatid nito at ang buong angkan ng mga rekabita.
Sila'y dinala niya sa templo at pinapasok sa silid ng mga anak ni Hanan, anak ni Igdalias na lingkod ng Diyos. Ang silid na ito'y karatig ng silid ng mga pinuno at nasa itaas naman ang silid ni Maasiyas na anak ni Salyum, isang mataas na pinuno sa templo. Naglabas si Jeremias ng mga lalagyang puno ng alak at ng mga kopa at sinabi sa mga rekabita, "Uminom kayo." Subalit sinabi nila, "Hindi kami umiinom ng alak sapagkat iniutos sa amin ni Jonadab, anak ng aming ninunong si Rekab, na huwag kaming iinom ng alak maging ang aming mga anak. Inuutos din niya na huwag kaming magtatayo ng mga bahay, magbubungkal ng bukirin at magtatanim ng mga ubasan o bibili ng mga ito. Sinabihan niya kaming manirahan habang buhay sa mga tolda upang patuloy kaming manirahan sa lupain na pinananahanan namin bilang mga dayuhan. Sinusunod namin ang lahat ng bilin ng aming ninunong si Jonadab. Kahit kailan ay hindi kami uminom ng alak, maging ang aming mga asawa at mga anak. Hindi kami nagtatayo ng bahay, wala kaming mga ubasan, bukirin o triguhan. Sa mga tolda kami nakatira. Sinusunod namin ang lahat ng utos sa amin ni Jonadab. Ngunit nasakupin ni Haring Nebukadnesar ang bayang ito. Nagpasaya kaming pumunta sa Jerusalem upang makaiwas sa mga hukbo ng Babylonia at Syria. Kaya naninirahan kami ngayon sa Jerusalem." Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Jeremias, "Sabihin mo sa mga taga-Juda at mga taga-Jerusalem, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Bakit ayaw ninyong makinig sa akin at sumunod sa mga utos ko? Tingnan ninyo ang mga anak ni Jonadab. Hindi sila umiinom ng alak hanggang sa araw na ito, sapagkat gayon ang minsay iniutos ng kanilang ninuno. Ngunit ako'y laging nagsasalita sa inyo, hindi naman kayo sumusunod. Lagi akong nagsusugo ng aking mga lingkod na propeta upang sabihin sa inyong talikuran na ninyo ang inyong masamang pamumuhay at gawin ang nararapat. Binabalaan nila kayo na huwag sasamba at maglilingkod sa ibang Diyos, upang patuloy kayong manirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyo at sa mga ninuno ninyo. Ngunit ayaw ninyong makinig sa akin, ayaw ninyo akong pansinin. Ang mga salinlahi ni Jonadab ay sumusunod sa utos ng kanilang mga ninuno, subalit kayo ay hindi sumusunod sa akin. Kaya naman, ipadadala ko na ang mga sakunang aking ibinabala. Gagawin ko ito sapagkat ayaw ninyong makinig sa akin at ayaw ninyong pansinin ang aking pagtawag. Ako, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel ang may sabi nito." At sinabi ni Jeremias sa angkan ng mga rekabita, "Ganito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh. Naging masunurin kayo sa utos ng inyong ninunong si Jonadab. Sinunod ninyo ang lahat ng kanyang batas at tinupad ninyo ang lahat ng iniutos niya sa inyo. Kaya naman akong si Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel ay nangangako. Ang lahi ni Jonadab na anak ni Rekab ay hindi mawawala ng isang lalaking mamumuno at maglilingkod sa akin." 36 na kabanata. Noong ika-4 na taon na paghahari sa Juda ni Jehoiakim, anak ni Josias, sinabi ni Yahweh kay Jeremias, "Kumuha ka ng isang sulatang balumbon at isulat mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo laban sa Juda, sa Israel at sa lahat ng bansa. Isulat mo ang lahat ng sinabi ko sa inyo mula nang una kitang kausapin sa panahon ni Haring Josias hanggang sa kasalukuyan. Marahil, kung maririnig ng taga-Juda ang lahat ng kapahamakang binabala kong iparanas sa kanila, tatalikuran nila ang kanilang masamang pamumuhay at patatawarin ko naman sila sa kanilang kasamaan at mga kasalanan." Kaya tinawag ni Jeremias si Baruch, anak ni Nerias. Isinalaysay niya rito ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh at isinulat namang lahat ni Baruch sa isang kasulatan. Pagkatapos sinabi niya kay Baruch, "Ayaw na akong papasukin sa templo, kaya ikaw na ang pumaroon sa araw ng pag-aayuno ng mga tao. Basahin mo ng malakas ang kasulatang iyan upang marinig nila ang lahat ng sinabi sa akin ni Yahweh. Tumayo ka sa dakong ikaw ay maririnig ng lahat, pati ng mga Hudyong nanggaling sa kanilang bayan. Baka sa ganito'y maisipan nilang tumawag kay Yahweh at talikuran ng kanilang masamang pamumuhay, sapagkat binabalaan na sila ni Yahweh na labis nang napupuot at galit na galit." Sumunod naman si Baruch. Binasa niya ng malakas sa loob ng templo ang mga pahayag ni Yahweh na nakasulat sa kasulatan.
Noong ika-9 na buwan ng ika-5 taon ng paghahari sa Juda ni Jehoiakim, anak ni Josias, ang mga tao'y nag-ayuno upang matamo ang paglingap ni Yahweh. Nag-ayuno ang lahat ng naninirahan sa Jerusalem at sa mga lungsod sa Juda. Si Baruch ay pumasok sa templo, sa silid ni Gemarias na anak ni Safan na kalihim ng hari. Ang silid na ito'y nasa gawing itaas, sa may pagpasok ng bagong pintuan ng templo. Mula roon, binasa niya sa mga tao ang ipinasulat sa kanya ni Jeremias. Nang marinig ni Mikaiyas, anak ni Gemarias at apo ni Safan, ang pahayag ni Yahweh na binasa ni Baruch mula sa isang kasulatan, nagpunta siya sa palasyo ng hari sa silid ng kalihim. Nagpupulong noon ang lahat ng pinuno, si Elisama ang kalihim, si Delaiyas na anak ni Semaiyas, si Elnatan na anak ni Akbor, si Gemarias na anak ni Safan, si Sedekiyas na anak ni Hananias at lahat ng iba pang pinuno. Sinabi sa kanila ni Mikaiyas ang narinig niyang binasa ni Baruch sa mga tao. Inutusan ng mga pinuno si Johidi na anak ni Netanyas at apo ni Selemias mula sa lahi ni Kusi upang sabihin kay Baruch na dalhin ang kasulatang binasa nito sa harap ng kapulungan. Kaya dumating si Baruch na dala ang kasulatan. "Maupo ka," sabi nila, "at basahin mo sa amin ang nasasaad sa kasulatan." Binasa naman ito ni Baruch. Nang marinig nila ang buong kasulatan, may pagkabahala silang nagtinginan at sinabi kay Baruch, "Ito'y kailangang ipaalam natin sa hari." At siya'y tinanong nila, "Paano mo naisulat ang lahat ng iyan? Idinikta ba sa iyo ni Jeremias?" Sumagot si Baruch, "Ang bawat kataga nito'y idinikta po sa akin ni Jeremias at isinulat ko naman po." At sinabi nila kay Baruch, "Magtago na kayo ni Jeremias. Huwag ninyong ipapaalam kahit kanino ang kinaroroonan ninyo." Ang kasulatan ay inilagay ng mga pinuno sa silid ni Elisima, ang kalihim ng hari. Pagkatapos, nagtungo sila sa bulwagan ng hari at ibinalita sa kanya ang lahat. Ipinakuha ng hari ang kasulatan kay Jehoiadi. Kinuha naman ito ang kasulatan sa silid ni Elisima at binasa sa harapan ng hari at sa mga pinunong nakapaligid sa kanya. Noon ay ika-9 na buwan at taglamig. Ang hari nasa kanyang silid na may apoy na painitan. Kapag nakabasa si Jehoiadi ng 3 o 4 na hanay, pinuputol ng hari ang bahaging iyon sa pamamagitan ng isang lanseta at inihahagis sa apoy. Gayon ang ginawa niya hanggang sa masunog ang buong kasulatan. Gayunman, hindi natakot o nagpakita ng anumang tanda ng pagsisisi ang hari, maging ang mga lingkod na kasama niya. Kahit na nakiusap sa hari sina Elnatan, Delaiyas at Gemarias na huwag sunugin ang kasulatan, sila'y hindi nito pinansin. Pagkatapos, iniutos ng hari sa kanyang anak na si Jeramiel na isama si Seraiyas na anak ni Azriel at si Selenias na anak ni Abdiel upang dakpin si Propeta Jeremias at ang kalihim nitong si Baruch. Subalit sila'y itinago ni Yahweh. Matapos sunugin ng hari ang kasulatang ipinasulat ni Jeremias kay Baruch, sinabi ni Yahweh kay Jeremias na ipasulat uli ang lahat ng nasa kasulatang sinunog ni Haring Jehoiakim. Iniutos rin sa kanya ni Yahweh na sabihin kay Haring Jehoiakim, "Sinunog mo ang kasulatan at tinatanong mo kung bakit sinulat ni Jeremias na darating ang hari ng Babylonia, sisirain ang lupaing ito at papatayin ng mga tao at hayop. Kaya ngayon, akong si Yahweh ang nagsasabi sa iyo, Haring Jehoiakim, na sino man sa mga anak mo'y walang maghahari sa trono ni David. Itatapon sa labas ang iyong bangkay at mabibilad sa init ng araw at lamig ng gabi. Paparusahan kita at ang iyong mga salinlahi, pati ang iyong mga pinuno dahil sa mga kasalanan ninyo. Ang mga babala ko'y hindi mo pinansin, gayon din ang mga taga-Jerusalem at taga-Juda. Kaya pababaksakin ko na sa inyong lahat ang mga kapahamakang ibinabanta ko." Kumuha nga si Jeremias na isa pang kasulatan at ipinasulat muli kay Baruch ang lahat ng nasa kasulatang sinunog ni Haring Jehoiakim. Marami pang bagay na tulad ng ipinasulat niya kay Baruch ang nadagdag dito. Ika-37 kabanata. Si Sedekiyas na anak ni Haring Josias ang inilagay ni Haring Nebukadnesar ng Babylonia bilang hari ng Juda. Kahalili ni Konyas na anak ni Haring Jehoiakim. Ngunit ang pahayag ni Yahweh na ipinapasabi kay Propeta Jeremias ay hindi rin dininig ni Sedekiyas,
ng kanyang mga pinuno at ng mga tao. Inutusan ni Haring Zedekias si Jehokal, anak ni Selemias, at ang paring si Sefanias na anak ni Maasiyas, upang hilingin kay Jeremias na idalangin kay Yahweh ang bansa. Hindi pa nabibilanggo si Jeremias ng panahong iyon, kaya malaya pa siyang nakakausap ang mga tao. Samantala, lumabas na ng Ehipto ang hukbo ng Faraon upang tumuloy sa Juda. Nang mabalitaan ito ng hukbo ng Babylonia na sumasalakay sa Jerusalem, iniwan muna nila ito upang harapin ang mga Ehipsyo. Noon sinabi ni Yahweh kay Jeremias, "Sabihin mo sa hari ng Juda na nagsugo sa iyo upang sumangguni sa akin. Ang hukbo ng Faraon na inaasahan mong darating upang tumulong sa inyo ay babalik sa Ehipto, at ang mga taga-Babylonia ay babalik. Muli nilang sasalakayin ng lungsod, sasakupin at susunugin. Akong si Yahweh ay nagbababala sa inyo. Huwag mong dayain ang iyong sarili. Huwag mong akalaing ligtas ka na sa mga taga-Babylonia. Tiyak na babalik sila. At kahit na matalo mo pa ang buong hukbo ng Babylonia, kahit walang matira sa kanila, kundi ang mga sugatang nasa kanilang mga tolda, babangon ang mga ito at sasakupin nila ang lungsod at tuluyang susunugin." Nang umatras sa mga taga-Babylonia upang harapin ang hukbo ng Faraon na sasaklolo sa Jerusalem, pinalak ni Jeremias na pumunta sa lupain ng Benjamin para kunin ang kanyang bahagi sa ari-arian ng kanyang sambahayan. Ngunit pagsapit niya sa pintuan ng Benjamin, pinigil siya ng pinuno ng pintuan na si Irihas, anak ni Selemias at apo ni Hananias, at sinabi, "Tumatakas ka upang kumampi sa mga taga-Babylonia." Sabi sa kanya. Sumagot si Jeremias, "Hindi totoo ang bintang mo. Hindi ako kumakampi sa kanila." Subalit ayaw maniwala ni Irihas. Dinakip niya si Jeremias at dinala sa mga pinuno. Galit na galit ang mga ito kay Jeremias. Siya'y ginulpi sa kaibinilanggo sa bahay ni Jonathan, ang kalihim ng hari. Ang bahay niya ay ginawang bilangguan. Ikinulong si Jeremias sa isang selda sa ilalim ng lupa at matagal na pinigil doon. Isang araw, ipinatawag ni Haring Zedekias si Jeremias, at pagdating nito ay kanyang palihim na tinanong, "May pahayag ka ba mula kay Yahweh?" Sumagot si Jeremias, "Mayroon. Ikaw ay bibihagi ng hari ng Babylonia." Pagkatapos ay itinanong pa ni Jeremias, "Anong kasalanan ang nagawa ko sa iyo o sa iyong mga pinuno o sa mga taong bayan at ako'y iyong pinabilanggo? Nasaan ngayon ang iyong mga propeta na nagsabi sa iyo na hindi sasalakayin ng hari ng Babylonia ang bansang ito? Kaya ngayon, mahal na hari, isinasamo kong pakinggan mo ang kahilingan ko. Huwag na po ninyo akong ibalik sa bahay ni Jonathan na iyong kalihim. Ako po'y tiyak na mamamatay doon." Kaya iniutos ni Haring Zedekias na dalhin si Jeremias sa himpilan ng mga bantay at dalhan siya roon ng isang pirasong tinapay araw-araw hanggang sa maubos ang lahat ng tinapay sa lungsod. Kaya sa himpilan ng mga bantay nanatili si Jeremias. 38 Kabanata. Narinig ni Sefatias na anak ni Matan, ni Gedalias na anak ni Pashur, ni Jukal na anak naman ni Selemias, at ni Pashur na anak ni Malkiyas ang sinasabi ni Jeremias sa mga tao. Ganito ang narinig nilang sinabi ni Jeremias. Sinabi ni Yahweh na mamamatay sa labanan o sa matinding gutom at sakit ang sinumang mananatili sa lungsod na ito. Ngunit ang lalabas at susuko sa mga taga-Babylonia ay hindi mamamatay, bagkus ay maliligtas. Ganito ang sabi ni Yahweh, "Ang lungsod na ito ay pababayaan kong masakop ng mga taga-Babylonia." Kaya sinabi ng mga pinuno, "Mahal na hari, dapat ipapatay ang taong ito. Sa kasasalita niya ay natatakot tuloy ang mga kawal pati ang mga mamamayan. Hindi nakakatulong sa bayan ng taong iyan. Nais pa niyang mapahamak tayong lahat." Kaya sinabi ni Haring Zedekias, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang nais ninyo. Hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at inihulog sa balon ni Malkiyas, ang anak ng hari, na nasa himpilan ng mga bantay. Hindi tubig kundi putik ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Ang pangyayaring ito'y nabalitaan ni Ebed-Melech, isang Etiopeng naglilingkod sa palasyo ng hari. Ang hari naman ay kasalukuyang nasa may pintuan ni Benjamin. Pinuntahan ni Ebed-Melech ang hari at sinabi, "Mahal na hari, masama ang ginawa ng mga pinuno.
Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom sapagkat wala ng pagkain sa lungsod. Inutusan ng hari si Ebed-Melech na magsama ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias bago ito mamatay. Isinama ni Ebed-Melech ang mga lalaki. Kumuha sila ng mga lumang damit sa taguan at inihulog kay Jeremias sa pamamagitan ng lubid. Sinabi ni Ebed-Melech kay Jeremias, "Isapin po ninyo sa inyong kilikili ang mga lumang damit para hindi kayo masaktan ng lubid." Sumunod naman si Jeremias. At hinila nila siya paitaas hanggang sa maiahon. Pagkatapos ay iniwan nila si Jeremias sa himpilan ng mga bantay. Ipinatawag ni Haring Zedekias si Jeremias at kinausap sa 2 pintuan ng templo. "May itatanong ako sa iyo at huwag kang maglilihim sa akin kahit ano," sabi ng hari. Sumagot si Jeremias, "Kung sabihin ko sa inyo ang katotohanan, ipapapatay ninyo ako at kung payuhan ko naman kayo, ayaw ninyong pakinggan." Palihim na nangako kay Jeremias si Haring Zedekias. "Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay na nagbibigay buhay sa atin. Ipinapangako kung hindi kita ipapapatay at hindi rin kita ipagkakanulo sa mga taong ibig pumatay sa iyo." Matapos marinig ang gayon, sinabi ni Jeremias kay Zedekias ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. "Kung kayo'y susuko sa mga pinuno ng hari ng Babylonia, maliligtas ang buhay ninyo at hindi nila susunugin ang lungsod. Kayo at ang inyong sambahayan ay mabubuhay. Ngunit kung hindi kayo susuko, ibibigay sa taga-Babylonia ang lungsod na ito. Susunugin nila ito at hindi kayo makakaligtas." Sumagot si Haring Zedekias, "Natatakot ako sa mga Hudyong kumampi sa mga taga-Babylonia. Baka ibigay ako sa kanila at ako'y pahirapan nila." "Hindi kayo ibibigay sa kanila," sabi ni Jeremias. "Ipinapakiusap kong sundin ninyo ang salita ni Yahweh, gaya ng pagkakasabi ko sa inyo. Sa gayo'y mapapabuti kayo at maliligtas." Ipinialam na sa akin ni Yahweh sa pamamagitan ng isang pangitain ang mangyayari kapag hindi kayo sumuko. Nakita kong inilalabas ng mga pinunong taga-Babylonia ang lahat ng babaeng naiwan sa palasyo ng hari sa Juda. Pakinggan ninyo ang sinasabi nila. Ang hari iniligaw ng pinakamatalik niyang mga kaibigan. Naniwala siya sa kanila at ngayong nakalubog sa putik ang kanyang mga paa, iniwan na siya ng mga kaibigan niya. Pagkatapos ay sinabi ni Jeremias, "Bibihagin ng mga taga-Babylonia ang lahat ng babae at ng mga bata. Pati ikaw ay hindi makakaligtas. Dadalhin kang bihag at susunugin ang lungsod na ito." Sumagot si Zedekias, "Huwag mong ipapaalam kahit kanino ang pag-uusap na ito at hindi na mangangalib ang buhay mo. Kung mabalitaan ang mga pinuno na kinausap kita, lalapitan kanila at itatanong kung ano ang pinag-usapan natin. Mangangako pa sila na hindi ka papatayin kung magtatapat ka. Ngunit sabihin mong nakikiusap ka lang sa akin na huwag na kitang ipabalik sa bahay ni Jonathan upang doon mamatay." Nagpunta nga kay Jeremias ang lahat ng pinuno at tinanong siya. At sinabi niya sa kanila ang inutos ng hari na kanyang isasagot. Wala silang magawa sapagkat walang nakarinig sa pag-uusap nila. At nanatili si Jeremias sa himpilan ng mga bantay hanggang sa masakop ang Jerusalem. 39 na kabanata. Dumating si Haring Nebukadnezar ng Babylonia, kasama ang kanyang buong hukbo at kinubkob ang Jerusalem noong 10 buwan ng 9 na taon ng paghahari ni Haring Zedekias sa Juda. At noong 9 na araw na 4 na buwan naman ng 11 taon ng paghahari ni Zedekias, napasok nila ang lungsod. Matapos makuha ang Jerusalem, lahat ng pinuno ng hari ng Babylonia ay sama-samang naupo sa gitnang pintuan ng lungsod. Kabilang dito sina Nergal-Sareser, Samgar-Nebo, Sarsekiim ng Rabsaris, Nergal-Sareser ng Rabmag at ang iba pang mga pinuno ng hari ng Babylonia. Nang makita sila ni Haring Zedekias at ng kanyang mga tauhan, tumakas sila pagsapit ng gabi. Sila'y dumaan sa halamanan ng hari sa pintuang nasa pagitan ng 2 pader at tumakas patungo sa libis ng Jordan. Ngunit hinabol sila ng mga kawal ng Babylonia at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Nabihag si Zedekias at ang mga kasama niya at dinala kay Haring Nebukadnezar na nooy nasa Ribla sa lupain ng Hamat.
Iginawa din ni Nebukadnezar ang hatol na kamatayan. Pinatay ng hari ng Babylonia ang mga anak na lalaki ni Zedekias sa harapan nito, pati ang mga pinuno ng Juda. Ipinadukit ang mga mata ni Zedekias at pagkatapos ay iginapos ng kadena upang dalhin sa Babylonia. Sinunog din ng mga kaaway ang palasyo ng hari at ang mga bahay sa lungsod at iginuho ang mga pader ng Jerusalem. Sa pangunguna ni Nebuzaradan, ang pinuno ng bantay, dinalang bihag sa Babylonia ang mga taong nalabi sa lungsod, pati ang mga kumampi sa kanya. Ang tangi niyang iniwan sa lupain ng Juda ay ang mahihirap na taong walang anumang ari-arian. Binigyan pa niya sila ng mga ubasan at bukirin. Iniutos ni Haring Nebukadnezar kay Nebuzaradan, "Kunin mo si Jeremias at talagaang mabuti. Huwag mo siyang sasaktan at sundin mo ang kanyang kahilingan." Kaya isinama ni Nebuzaradan ang matataas na pinunong si Nebosazban, Nergal-Sarezer at lahat ng iba pang pinuno ng hari sa Babylonia. Kinuha nila si Jeremias mula sa himpilan ng bantay at ipinagkatiwala kay Gedalias, anak ni Ahikam na anak naman ni Safan. Doon siya tumira, kasama ng sarili niyang mga kababayan. Samantalang nasa himpilan ng bantay si Jeremias, sinabi sa kanya ni Yahweh, "Pumunta ka kay Ebed-Melech na taga-Ethiopia at sabihin mo, ganito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Matutupad na ngayon ang lahat ng sinabi kong pagkawasak laban sa lungsod na ito. Makikita mo ang kapahamakang aking ibinabala sa takdang araw. Subalit ililigtas kita sa araw na iyon at hindi ka ibibigay sa kamay ng mga taong kinatatakutan mo. Ikaw ay tiyak na ililigtas ko at hindi mapapatay ng mga kalaban. Mabubuhay ka sapagkat nanalig ka sa akin." Ika-40 kabanata. Nagpahayag muli si Yahweh kay Jeremias matapos itong palayain sa Rama ni Nebuzaradan, ang pinuno ng bantay ng Babylonia. "Dinala kami ditong nakagapos kasama na iba pang mga taga-Jerusalem at taga-Juda upang dalhing bihag sa Babylonia." Sinabi sa kanya ni Nebuzaradan, "Ibinabala ng Diyos mong si Yahweh na wawasakin ang lupaing ito. Ang babalang iyon ay sinagawa niya ngayon sapagkat nagkasala at sumuway kay Yahweh ang bayang ito. Subalit ikaw, Jeremias, ay pawawalan ko na. Kung ibig mo'y sumama ka sa akin sa Babylonia at kakalingain kita. Ngunit kung ayaw mo, ikaw ang bahala. Masdan mo ang buong lupain sa harapan mo. Maaari kang magpunta kung saan mo nais." Hindi sumagot si Jeremias, kaya nagpatuloy si Nebuzaradan, "Kung gusto mo naman, pumunta ka kay Gedalias. Siya ang inilagay ng hari ng Babylonia bilang gobernador sa buong lupain ng Juda. Malaya kang makakapanirahan doon o kahit saan na iniisip mong mabuti." Pagkatapos, binigyan niya si Jeremias ng pagkain at kaloob at pinaalis na. Si Jeremias na may pumunta kay Gedalias sa Mispa at doon nakipamayan kasama ng mga taong naiwan sa lupain ng Juda. May mga pinuno at mga kawal ng Juda na hindi sumuko sa mga taga-Babylonia. Nabalitaan nila ang pagkahirang kay Gedalias bilang gobernador ng lupain at tagapamahala sa pinakamahirap na mamamayan na hindi dinala sa Babylonia. Kaya pinuntahan nila si Gedalias sa Mispa. Kabilang sa mga pinunong ito sina Ismael na anak ni Nitamas, Johanan na anak ni Kareya, si Raiyas na anak ni Tanhumet, ang mga anak ni Ephai na taga-Metophat, Jesanias na anak na taga-Maaka. At sinabi sa kanila ni Gedalias, "Huwag kayong matakot na maglingkod sa mga taga-Babylonia. Manirahan kayo sa lupaing ito. Paglingkuran ninyo ang hari ng Babylonia at kayo'y mapapabuti. Ako ay mananatili rito sa Mispa upang maging kinatawan ninyo sa mga sugo ng Babylonia na maaaring dumating dito. Kayo'y manirahan sa mga nayong inyong magustuhan. Anihin ninyo ang mga ubas, olibo, at iba pang bungang kahoy at mag-imba kayo ng langis at alak." Nabalitaan din ng mga Hudyo sa Moab, Ammon, Edom at iba pang bansa na may mga kababayan silang naiwan sa Juda, at si Gedalias ang inilagay ng hari ng Babylonia para mamahala sa kanila. Kaya sila'y umalis sa lupaing pinagtapunan sa kanila at nakipagkita kay Gedalias sa Mispa. Nakapagtipon sila ng napakaraming prutas at alak doon. Si Johanan na anak ni Kareya,
at lahat ng namumuno sa hukbong hindi sumuko ay nagpunta kay Gedalia sa Mispa. Ang sabi nila, "Alam ba ninyong si Ismael na anak ni Netanias ay sinugo ni Baales na hari ng mga Amonita upang patayin kayo?" Subalit ayaw maniwala ni Gedalias. Pagkatapos, palihim na sinabi ni Johanan sa kanya, "Bayaan po ninyong patayin ko si Ismael. Hindi kayo dapat masawi sa kamay ng taong iyon. Kapag kayo'y namatay, mangangalat ang lahat ng Hudyo na nasa inyong pamamahala. Mapapahamak pati ang mga nalabi sa Juda." Ngunit sumagot si Gedalias, "Johanan, huwag mong gawin iyan. Hindi totoo ang sinasabi mo tungkol kay Ismael.